What's up mga idol? Mga kamusika? Ayos lang ba tayo dyan? Mahilig ka ba sa sounds? Pero marami ka pang katanungan na nagme-mekes-mekes na sa iyong isipan? Nagtanong ka sa Facebook pero sinagot ka ng kalokohan? Tama ka ng channel na pinuntahan. Dito, hatid ko ay kaalaman na may konting katatawanan. O di ba? Asan ka pa? Natuto ka na? Natawa ka pa? Gumawa ako ng series ng video na may topic na tungkol sa sound system tips na siguradong makakatulong sa inyo. At ang topic natin ngayon ay speaker and amplifier matching. Matching po yung tamang pagpapares. Hindi po yung unggoy na matching. Ano ba yan? Magsimula na nga tayo. At ang video pala na ito ay hatid sa inyo ng ERWorks. ERWorks. Ito na marahil ang tanong ng nakararami, lalo na sa mga baguhan at wala pang idea. Ilang watts ba na speaker ang kaya ng ampli ko? Kaya ba ng ampli ko 1,000 watts? Kaya ba ng ampli ko 4 na 500 watts? Kaya ba magdamagan? Di ba masisira? Malalabas ba yung tunay lakas? Kaya ba babayuhin? Stop! Teka. May nakalaban. Bago natin sagutin ang inyong mga tanong, humingi po ako ng konting pabor sa inyo. Paki-follow po ng aking FB page na naka-flash sa ating screen. Paki-subscribe na din po ng aming YouTube channel. Paki-comment na rin po kung mayroon kayong tanong o suggestion para magawa natin ng panibagong video. Tsaka paki-share na rin po para marami ang makapanood at matuto. Tsaka pag natapos nyo ang ating video at inyong nagustuhan, paki-hit na rin po ang like button. Salamat po! Ilang watts na speaker ang kaya ng ampli ko? Ito na marahil ang tanong nakararami. Para sa mga expert dyan, basic na lang ito. Pero sa mga baguhan, mapapatanong ka talaga. Unang-una, dapat malaman natin ang maximum output wattage ng amplifier, tsaka yung impedance or ohms na kaya niya i-handle. Makikita po natin ang mga specs na ito sa user's manual na provided. Next po naman, ngayong alam na natin yung wattage ng ating amp, dapat alamin din natin yung tamang speaker na ilo-load natin. Huwag po yung bili lang tayo ng bili basta speaker, yun na yun. Yung pinaka-importante po nating dapat tingnan ay yung continuous power na kayang i-handle ng speaker. Continuous power po or RMS, huwag po yung peak power. Tsaka na rin yung impedance ng ating speaker para ma-match natin ng maayos sa ating amplifier. So ngayon, meron akong sample na power amp na may maximum output na 500 watts at 8 ohms per channel. Meaning, left and right ay merong tig 500 watts na output. Ang example po natin ay power amplifier kasi sa mga integrated amps, karamihan di nilalagay yung RMS or true wattage. Kadalasan, nakalagay is yung peak power. Or minsan, may pasobra pa. Itatakin na lang natin yan sa susunod na tutorial video kung ilan ba ang true wattage ng mga intake amp. Ngayon, based sa specs ng ating amp, pwede tayong mag-load ng isang 500 watts na speaker sa right channel at isang 500 watts na speaker sa left channel. Ito ay ang maximum o pinakasagad na pwedeng i-load ng ating amplifier. Pero, merong pero. Ayon po sa mga expert sa amplifier matching, meron po silang guidelines o rules na binigay na nagsasabing, the amplifier power output must be double the continuous power rating of the speaker. Kung sa Tagalog, dapat daw yung power output ng ating amplifier ay doble sa continuous power rating ng speaker. Meaning, kung may amplifier tayo na 500 watts sa 8 ohms, yung speaker na dapat i-load ay 250 watts at 8 ohms. Ang dahilan po sa rule na ito ay para meron pong allowance yung ating amplifier at hindi po masasagad yung kanyang maximum power, lalo na pag gagamitin ng matagal. Kasi kapag sagad-sagad rin natin talaga yung max output ng ating amplifier at gamitin sa mahabang oras,
maaari itong mag-cause ng stress at init sa kanyang mga pyesa. Nagkukos din ng maagang pag-deteriorate at pagkasira ng mga pyesa. Para lang din pong tao yan. Pag nagtrabaho ka ng mabigat sa mahabang oras, madali lang magpapagod. Ganon din sa amplifier. Pag sagarin mo sa mahabang bakbakan, baka maaga din niyang magpahinga. Baka may magtanong din, baka pumasunog yung speaker kasi mas mataas yung wattage ng amplifier. Nakadepende na po yan sa gagamit. Alam mo naman na masusunog, isasagad mo pa? Joke lang. Meron tayong tinatawag na proper gain structure o tamang pagbo-volume ng ating system. Pag nasunod po ito, wala pong masusunog. Kaso lang, ang downside lang ng rule na ito ay masyado po itong magastos. Kaya kadalasan, di na po ito talaga nasusunod ng karamihan. Kaya madali pong masira yung mga amplifier natin. Kaya pag susundin natin yung rules o guidelines ng mga eksperto sa pagmamatch ng amplifier, pag meron po tayong power amplifier na 500 watts at 8 ohms per channel, yung speaker na dapat i-load natin ay tig-iisang 250 watts at 8 ohms kada channel ng ating amplifier. Ulitin ko lang po, nakadepende din po to sa inyo. Kung kakayanin ng budget nyo yung ganitong setup, mas mainam po talaga ito. Isa pang tanong ng nakararami, kaya ba 4 na speaker ng ampli ko? Ngayon, i-discuss natin yung pagmamatch ng speaker sa ampli kung 4 na ang iloload natin or 2 speaker kada channel. Ngayon, meron tayong sample dito na nakaload sa ating amplifier na 2 500 watts na 8 ohms na speaker. At nakakonect ito ng parallel, meaning yung positive terminal ng isang speaker nakakonect din sa positive terminal ng isa pang speaker at yung negative terminal ng isang speaker ay nakakonect din sa negative terminal ng isang speaker tapos patungo ng amplifier. Ito ay tinatawag na parallel connection na nagre-resulta ng total load na 1000 watts into 4 ohms. Kasi pag dalawang 8 ohms na speaker ay nakaparallel, magiging 4 ohms na po. Ganun din sa kabilang channel. So, based sa ating example, kailangan natin ng amplifier na may specs na di bababa sa 1000 watts per channel at 4 ohms. Ito ay makikita din natin sa user's manual. At kung susundin natin yung proper guidelines ayon sa mga expert, kailangan natin ng at least 2000 watts per channel at 4 ohms na amplifier. Uulitin ko po, depende pa rin po sa budget nyo kung kaya yung ganitong configuration. Baka mamaya wala na tayong pambiling bigas. Patay tayo dyan. At ito na ang bonus part. Pambansang tanong na ata to na palagi nating makikita sa Facebook at pinagtatalunan pa ng karamihan. Huwag lang nating pangalanan yung brand. Di naman to sponsored eh. Bake naman. Question number 1. Kaya ba ng Brand X na power amp na may 300 watts at 8 ohms max power output ang dalawang 1,000 watts na speaker? Opo, naka-highlight 1,000 watts. Tsaka, pwede din ba 4? Ito pa, mas matindi. Question number 2. Kaya ba ng Brand X na integrated amp na nasa more or less 175 watts RMS at 8 ohms max power output ang dalawang 1,000 watts na naman na speaker? Tsaka pwede din ba 4? Sa mga may idea dyan at expert na, nakakatawang tanong na ito. Kaya minsan, di ko naman sanina lahat. Pag nag-post ka sa FB, yung mga sagot na lang ay kalokohan. Pero sa mga baguhan, syempre, wala silang idea. Malay ba naman nila dyan? Lahat naman tayo nagsimula ng walang alam. Wala namang pinanganak na alam agad lahat. Kaya bibigyan natin ng linaw ang mga tanong na yan sa pagpapatuloy ng ating video. Ito na ang sagot sa unang tanong. Meron tayong Brand X power amplifier na may 300 watts, 8 ohms power output per channel. Tapos, loloadan natin ang speaker na 1,000 watts, 8 ohms kada channel.
Based sa specs ng ating amp, masyado pong mataas yung watts ng speaker kaysa sa kayang i-handle ng ating ampli. Ang senaryo po na ito ay matatawag na overload. Parang parusa na ito sa ating amp. Tapos prone ang ating amp sa damage. Kaya kung gagawin nyo ito, huwag na kayong magtaka kung bigla na lang masisira ang inyong amplifier. Tapos magtatanong pa kayo, saan ako nagkulang? Ikaw ba naman pabuhati ng sobrang bigat sa makaya mo? Tiyak, ngingiwi talaga yung mukha mo. Tsaka, sasakit pa yung likod mo. Ang tanong, sa ganitong setup, kaya ba patunugin ng amp ang speaker? Ang sagot ay, oo, kaya naman patunugin. Kaso, parang bitin at ipit yung tunog. Kasi yung pinakasagad na wattage na kayang ibato ng amp sa speaker ay 300 watts lang. So hanggang dun lang ang matatanggap ng speaker. Sayang lang yung 700 watts na kaya pa sana i-handle ng speaker. Sayang lang din yung pera mo. Ito, paano kung gawin nating 4 yung i-load? Tig 1,000 watts kada channel. Kaya pa ba? Kaya pa din po patunugin. Kaso, huwag nyo nang subukan. Masisira lang buhay mo. Iinit na masyado yung ampli natin sa sobrang bigat ba naman ng kanyang load. Sobra na yan, insan! At para sa pangalawang tanong, meron tayong example na brand X na intake amp na may more or less 175 watts RMS output sa 8 ohms. Bakit 175 watts lang? 1,400 watts naman ang nakalagay sa wattage. Yun po ang Peak Music Power Output or PMPO. Di po natin pwede basihan yan para sa speaker matching. Itatakto na lang natin yan sa susunod na video kung bakit. So, ganun pa din po. Kung yung power amp nga na 300 watts, hirap na, ito pa kaya? Oo, tutunog pa rin po siya. Kaso, bitin na bitin. Try nyo po pagkumpara yung low power intake amp ipa-drive. Tapos, yung tamang wattage na power amp naman, ipa-drive nyo. Na match sa ating speaker. Napakalayo po nung tunog. Parang mula Batanes hanggang Hulo. At huling hirit pa. Kaya pa ba 4? Naku po. Kaya pa rin po patunugin. Pero, huwag ka nang mag-expect ng magandang tunog at malakas na bayo. Yung iba, sasabihin, malakas din naman ah. Di pa kasi nila na-try na malaki yung amp na i-drive. Kaya masasabi nila yan. Baka magsabi din kayo na puro lang ako explanation. Na-try ko na rin po yan sa actual. At based na din po sa aking experience. Di lang po ako puro theory. Unahan ko lang po, baka may humirit pa dyan. Peace lang tayong lahat. Ngayon, i-recap natin yung mga natutunan natin sa video na ito. Unang-una, alamin ang specs ng amplifier at speaker. Tingnan maigi ang user's manual. Hanapin ang maximum output RMS ng amplifier at yung continuous power handling RMS ng speaker. Huwag po basta-basta basihan yung mga specs na basta mo na lang nakita kung saan-saan. Minsan, ginagamit lang ito pang marketing strategy. Isa pa sa pinaka-importanting bagay, iwasan natin ang overload ng amp. Maawa naman kayo sa ampli nyo. Para may iwasan din ang pagkasira at di mapangiwi ang inyong muka. Pag minalas ka sa sobrang lala ng sira, minsan sunog buong board. At minsan butas pa. Pati bulsa mo siguradong butas din. At isa pa sa pinaka-importante, choose wisely. Pumili ng tamang speaker at amplifier ayon sa budget at ayon sa pangangailangan. Baka wala ka ng pambiling bigas. Aba, matutulog ka talaga niyan sa labas. Tandaan, mas maigi na yung speaker mo ay sakto lang ang wattage at kaya ng amp mo. Kesa naman sobrang laki ng speaker mo, tapos sobrang liit naman ang amp mo. Sa huli, nasa sa iyo pa rin ang desisyon. At dyan nagtatapos ang ating video. Sana napasaya ko kayo at kayo ay natuto. Meron man akong di map na ipaliwanag ng maayos, sisikapin natin ipaliwanag sa susunod na video. At kung ako ay may mali, open po ako for correction. At the end of the day, hindi po ako perpekto. Ako po ay tao lang din. See you po sa next video. Naway nabigyan ko kayo ng kaalaman at nabawasan ang mga tanong na nagmekos-mekos sa inyong isipan. Hanggang sa muli. At huwag kalimutan, like,
share, and subscribe.